tumanggap po ng mga impormasyon kaugnay doon sa preparasyon para po sa inaasahan nga pong paglandfall nitong bagyong Berbena dyan po sa bahagi ng Caraga Region. Nasa kabilang linya po natin ang OCD Caraga sa katauhan po ni Information Officer 2 Carlo Becerra. Magandang tanghali, Ginoong Becerra. Welcome sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino. Yes, magandang tanghali, Sir Drew, at sa mga tapakinig ng ating stasyon po. Opo, salamat din po sa inyong pong pagpapaunlak, Sir Carlo. Sir, kamusta po ang inyong pong preparation considering na mamayang hapon or gabi ay posible pong maglandfall sa area po ng Caraga itong naturang sama ng panahon? Yes po, ang Caraga RDRRMC is naka-on standby na po ngayon. Actually, yung alert status natin ngayon ay naka-blue alert na po tayo. On standby yung mga personnel natin dito sa Emergency Operations Center. And mamayang alas 2 ng hapon po, gaganapin yung pre-disaster needs assessment namin para sa ating mga LGU na posibleng tamaan at possible doon maglandfall yung bagyong Berbena po. Opo. Noong nakaraang bagyong Tino ba, Sir Carlo, although sinasabi ng Pag-asa, same track din itong tinatahak ni Berbena. Possible kaya doon sa Dinagat Islands, Sir Carlo? Kumusta ang inyong pagtutok po doon? Based po sa natanggap naming ulat galing sa Dinagat Islands po, ngayon po ay may mga malakas na pag-ulan na nararanasan nila ngayon. Actually, naka-orange heavy rainfall warning na po yung Dinagat Island, kasama din po yung Surigao del Norte and Surigao del Sur. Ngayon naman po dito sa Butuan City, medyo may malalakas na pag-ulan na po na experience natin dito sa syudad po. Meron na po ba tayong mga napapaulat po na mga pagbaha o mga lugar po na nakararanas sa ngayon po ng pagbaha? Based sa natanggap naming report po, dito sa Butuan City may mga street flooding na, and may, as of this moment po, may 2 barangay kaming mino-monitor dito sa part ng Butuan City na may flooding na. We're still waiting pa rin po sa official situational report from the City DRRM office ng Butuan City. And with the province po, we still communicating with them, waiting for their situational report po. But as of the moment po, yung natanggap po muna naming report is from Butuan City. May mga street flooding po kasi yung Butuan City po is below sea level po kasi yung sa city proper natin. Hanggang saan po ang tubig? Yung pinakamataas po is hanggang tuhod lang naman po. Do possible naman sa lahat ng mga sasakyan. Opo. Meron na po ba tayong mga ikinakasa po ng mga preemptive evacuation lalo po doon sa mga lugar po, sa mga tabing dagat, sa mga baybayin po, yung mga naninirahan po dyan, Sir Carlo? Kahapon po, nagkanda kami ng weather update kasama yung mga provincial and mga municipal DRRM offices namin po. We recommended na mag-conduct na ng preemptive evacuation doon sa mga identified areas na noted na mabaha talaga. Lalo na ngayon, itong bagyong Berbena kasi is mahina lang yung hangin pero may dala itong malakas na ulan. So yung sa Dinagat Island po, yung natamaan ng Tino at saka ng Uwan, sila din po yung nirecommend din natin dun sa mga residente na natamaan dati ng mga pag-ulan, mga pagbaha, na mag-preemptive evacuation na. Though may mga pamilya pa naman dun sa Dinagat Island na still nasa evacuation center. So, hanggang ngayon? Ongoing. Yes po, may mga reported pa rin po kasi yung mga totally damaged po na mga houses po. Okay. Opo. Bukod ho doon, Sir Carlo, doon sa mga sinasabi po ninyo na mga flood-prone areas, how about naman po doon sa mga landslide-prone areas? Kamusta naman po sila? Yes po, we already instructed our MDRMOs na i-monitor yung mga areas na posibleng magka-landslide, lalo na since kagabi pa yung ulan dito sa Caraga. So may mga area na talaga yung mga saturated na yung lupa. So minomonitor na po nila yung mga area na yon. Opo, wala ho bang biyahe ngayon ng barko? Matik na po yun. Yes po, sa Caraga po, nagtaas na ng signal number 1 dito sa Surigao del Norte, Dinagat Island, Surigao del Sur, and Agusan del Norte, and some parts of Agusan del Sur.
For PPA, PMO, Agusan po, ito po yung sa Nasipit Port. Kanselado na po yung trips natin papuntang Bohol and papuntang Cebu. Yung dito naman po sa PPA, PMO, Surigao, kanselado na rin po yung trips papuntang Dinagat, papuntang Siargao, and papuntang Southern Leyte po. Pati yung flights, ano po? Yung flight po, as of this moment po, wala pang kanseladong Wala pa. flight. Okay. Yes po. Ngayon, nandito nga ako ngayon sa labas. May papalanding na aircraft from Cebu Ako po. Pacific yata po. Oo, malakas pa naman ang ulan. Though, hintayin po natin yung mga abiso po hinggil nga po dyan sa flight cancellations. Aside from that po, Sir Carlo, ano pa pong mga preparations po ninyo? Yung inyo pong mga tulong, yung inyo pong mga relief supplies, ready na ho ba? Kumbaga, hindi ho ba kayo naubusan? Well, alam naman natin na matindi talaga itong dinulot na epekto ng Bagyong Tino. Na-replenish ho ba yung inyo pong supply? Yes po, according sa ating DSWD Field Office Caraga, okay naman po yung supply nila ng family food packs. Actually po, naka-preposition na sila ng mga food items doon sa Dinagat Island and some parts in Siargao Island po. In preparation for this bagyong Berbena po. Opo, baka meron pa ho kayo mga karagdagang panawagan, Sir Carlo, sa ating po mga kababayan, yung mga taga-Caraga, baka meron ho kayo mga abiso pa habang papalapit na itong si Bagyong Berbena. Panawagan natin sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Caraga, no, mag-monitor po tayo, panatilihing makabantay sa ating mga paligid, lalo na yung mga areas na flood-prone areas and landslide-prone areas. Bantayan po natin and sumunod po tayo sa utos ng ating mga lokal na opisyal, mga otoridad para maano po tayo, maiwasang may maging casualty sa pagdaan itong Bagyong Berbena. Expectedly, maglandfall ito around Siargao Island or Dinagat Island this afternoon or tonight. So, di naman gaano kalakasan yung hangin na dala ng bagyo, pero nagdadala po ito ng malakas na pag-ulan. So, monitor po tayo sa mga paligid, lalo na yung mga nakatira malapit sa mga ilog, sa mga burol. Monitor po natin yung area and pag sinabi na ng ating mga opisyal na mag-evacuate, sumunod po tayo para maiwasan ang casualty sa pagdaan ng Bagyong Berbena po. Alright, marami pong salamat Sir Carlos sa inyo pong oras. Ingat po kayo from time to time. Hingi po kami sa inyo ng update. Magandang hapon po sir at good luck po sa inyo. Yes, maraming salamat Sir Drew and magandang hapon po. Salamat din po si Ginoong Carlo Becerra, ang Information Officer 2 ng Office of the Civil Defense, Caraga.